Kaibigan, may konting good news tayo tungkol sa diabetes. Pero ang topic natin ngayon, hindi diabetes lang. Pre-diabetes. Narinig nyo na ba? Ano ang pre-diabetes? Yan o. Pre-diabetes. Bago magka-diabetes. Okay? Nag-umpisa tayo normal ang blood sugar. Pag sobrang taas ng blood sugar nyo, diabetes na yan. Yan ang mga marami ng komplikasyon, di ba? Sa puso, sa paa, namamanhid. Pero bago umabot sa diabetes, meron mo ng kondisyon ang tawag pre-diabetes. Mild papunta pa lang doon. Ito, malulunasan pa, magagamot pa natin. Pwede ka pa maging normal. Maaga pa, maagapan pa. Diabetes, minsan, pag mild lang, nakukuha pa rin. Pero mas mahirap na gamutin eh. Pag mataas na sugar at marami ng komplikasyon. So, ano ang pre-diabetes? Tingnan natin ha. Magpapacheck kayo ng fasting blood sugar. Pakita mo, Doc Lisa. Ang normal, 99 mg per DL or below. Yan ang normal. Pag 126 na ang blood sugar nyo, pataas, 126, 150, 200, 300, diabetes na yan. Mahirap na ma-reverse. Kaya pa rin, pero mas mahirap siya. Ang pre-diabetes, ang numero niya nasa gitna, 100 to 125. Yan ang mga, yung iba tawag borderline, medyo mataas. Pag ganito pa, hindi ka pa talaga diabetes, pero papunta na road to type 2 diabetes. Papunta ka na dito Pag hindi to inagapan, hindi to nalunasan, didiretso yan dito. Pwede rin tayo magpa-check ng hemoglobin A1C, 3 months na blood sugar. 5.7 below is normal. 5.7 to 6.4, yan ang pre-diabetes. 6.5 above, diabetes na yan. So, magpapacheck tayo ng blood sugar. Pero, maraming may pre-diabetes. Napakarami. Sa Amerika, 84 million may pre-diabetes. At ang problema sa pre-diabetes, iba ang sintomas. Karamihan, wala pang ang sintomas. Kasi konting-konti pa lang taas ng blood sugar niya. At 90%, 90% ng taong may pre-diabetes, yung ganito ang blood sugar sa gitna, hindi nila alam. Marami hindi alam kasi wala nga nararamdaman minsan nga, yung mataas sugar nga, wala nararamdaman, lalo na itong pre-diabetes. Ang nangyayari sa pre-diabetes, usually, ang risk factor, yung mga malakas kumain talaga, overweight, may high blood, mataas cholesterol, malakas kumain, malaki ang tiyan. Ang nangyayari, yung pancreas natin, gumagawa ng maraming insulin. Actually, gumagawa pa siya ng insulin Okay, ang problema lang, sa dami ng kinakain nating pagkain na sugar at matataba, yung mga selula natin, hindi na masyado nagre-react sa insulin. Ibig sabihin, insulin resistance ang tawag yan. Kahit kumain ka, kahit may insulin ka, hindi napapasok yung kinain mo sa mga selula para magamit mo for exercise, for walking So, nangyayari, naiiwan lang sa dugo. Pag naiwan maraming sugar sa dugo, masama. Magiging taba siya, maraming komplikasyon. So, kahit may sugar ka, hindi mo naman napapasok sa selula mo, lagi kang pagod. Yan pagod, gutom, inaantok, lalong kakain ng matataba, lalong masisira yung lapay hanggang bandang huli, hindi nagagawa ng insulin. Yan ang problema. Ang may kasalanan, yung tao na maraming kinakain. Ano warning signs ng pre-diabetes? Karamihan walang sintomas, pero kung magkakaroon man ng sintomas, ang pinaka-early sign ay laging nauuhaw or dry mouth. Okay, laging nauuhaw kasi nadi-dehydrate sila Tapos ihi sila ng ihi, madalas umihi. Okay? Tulad ng pinakita ko, napapagod. Okay? Drowsy, pagod. Kasi nga, kahit may sugar sila kinakain, hindi nagagamit ng selula. Fatigue, laging pagod, inaantok. Frequent hunger, gutom. Ito, dry mouth lang Minsan di mo napapansin yung marami ka na nainom na tubig, kala mo okay lang, pero bakit laging tuyo ang laway? So, ibig sabihin, pwedeng dehydrated ka from pre-diabetes. Tapos ihi siya ng ihi. Laging gutom, di ba? Tulad na pinakita ko, hindi nga kasi nagagamit ng selula natin yung kinakain natin carbohydrates. Minsan namamayat pa.
Ano gagawin natin? Okay? Pre-diabetes, pwede pa ma-reverse. Yan ang good news. Papalitan na natin yung mga unhealthy foods dito sa mga healthy. Diba? Prutas, basta gulay, maganda eh. Maraming gulay kainin mo, hindi naman tataas ang blood sugar mo eh. Prutas, may prutas na pwede, may prutas na binabawasan. Ang magandang prutas, pears, apples, banana, pwede konti, 'di ba? Suha, pwede konti. Pero yung mga prutas na mangga, matamis, masyado, ubas, pakwan, melon, medyo matamis yun. Konti lang pwede nyo kainin. Okay? So, pipiliin din yung fruits. Kahit yung mga fruit shake, dapat walang syrup. Pero kahit fruit shake na walang syrup, siguro mga kalahating baso or isang baso lang pinakamarami. Hindi pwede isang mangga bawat kainan, masyado mataas yun. Nuts, pwede yan pang merienda, wag lang maalat. Alak, red wine, kusari-sari, beer, pampalaki ng tiyan, maraming calories, hindi rin po maganda. Yan o, high sugary foods, kanin, only rice, soft drinks. Mas gusto natin, ang protina nyo, munggo, tokwa, tofu, whole grain, wheat bread, mas maganda. Actually, ang pasta mas okay sa, kung papapaliin kayo ng pasta, spaghetti o kanin, mas maganda yung pasta and spaghetti. Mas mababa konti yung glycemic index. Ibig sabihin, mas hindi nakakataas ng blood sugar yung mga pasta, spaghetti, kumpara sa kaning puti na pinakamabilis. Pakita mo, Doc Lisa. So, ito, substitution gagawin natin. Okay? Pag ito hilig nyo, ito risk factors eh. Pag ito ang hilig nyo laging kinakain, high risk ka magkaroon ng diabetes. Kaya kung mahilig ka dito sa hotdog, ham, kung ano-ano pang mga preserved processed meat, palitan mo na lang ng tokwa, tofu, munggo. Kung mahilig ka sa donut, pastries, matatamis, ice cream, palitan mo na lang ng prutas. O, yan, mag-orange ka na lang, dalandan. Kung mahilig ka sa only rice, kanin, tinapay, di ba? Pandesal, pwedeng wheat bread, mas mabagal ang pagpasok kasi nga marami siyang fiber. Yung fiber nagpapabagal ng blood sugar. Yung fiber din sa gulay ang nagpapabagal. Mahilig ka sa mga chips, sobrang alat, di ba? Junk food. Ito na lang. Pwedeng kasoy o mani, pero unsalted, mas maganda. Ano iinumin? Actually, kung kayo overweight, kung kayo may pre-diabetes, makokontrol pa natin, babawasan nyo lang to or tatanggalin nyo lang to. Actually, kahit may diabetes, kailangan mo talaga tanggalin na to. Diba? Pero kung pre-diabetes, soft drinks talaga kalaban. Kahit diet soft drinks, I'm sure, hindi nyo manabasa. Lumabas na, marami ng pag-aaral bagong lumabas na yung diet, yung mga artificial sugar, nakakasama din sa katawan. So, kahit diet soda siya, hindi rin maganda. Nakakataba din. Kasi nasanay ka sa matatamis, tsaka merong sila nakitang pag-aaral na hindi maganda yung mga artificial sugar. So, soft drinks, isang basong soft drinks, 10 kutsaritang asukal. Sobra dami. Iced tea, ganun din. Isang iced tea, 10 kutsaritang asukal. Sobrang tamis. Energy drinks, marami din calories. Kahit sports drinks, yung mga sports drinks. Kung di naman kayo nag-basketball or nagmamarathon, wag na kayo mag-sports drinks, di ba? Para lang yan sa laging pinapawisan. Mga fruit juice na nasa lata, sobrang tamis. Added sugar sa coffee, pwedeng black coffee or tea lang. Alak, beer, red wine, white wine, di ba? Matamis. Doc, ano na lang pwede inumin? Binawal mo na lahat. Tubig, hindi bawal. Lemon water, hindi bawal. Calamansi water, hindi bawal. Di ba? Tsaa na unsweetened. Kahit anong tea, yung mga Chinese tea, Japanese tea, pwede. Black coffee, hindi bawal. Vegetable juice, hindi bawal. Low-fat milk, pwede pa konti-konti. Yung buko, konti lang. Okay? Pwede naman buko, pero isang basong buko kasi 45 calories eh. Pag kinain mo pa yung laman, mataas din sa mga kakanin. Nako, mga kakanin, bawal. Kakanin, ano yun eh, kanin na may asukal pa. Lagot tayo dun, di ba? Masyadong nagpapataas. So, gusto natin yung pre-diabetes, hindi umabot sa diabetes.
Sino risk factor na magkaroon ng pre-diabetes? Edad 45 pataas, malaki ang tiyan, mahilig do sa mga processed meat at matatamis, overweight, mataas ang cholesterol, may high blood, may PCOS, polycystic ovary syndrome. Nung buntis, nagkaroon ng diabetes, gestational diabetes. Kung nung pregnant ka, nagka-diabetes ka, high risk ka rin magka-diabetes. Mga may PCOS, high risk din. At yung mga may sleep apnea, yung humihilik na malakas masyado habang natutulog, tapos malaki yung leg nila, overweight, pa-check for sleep apnea, high risk din siya. Okay? Ang kinakatakot natin dito sa pre-diabetes ay tumuloy siya sa diabetes. At yung komplikasyon nga, kidney disease, blindness, nerve problem, pati problema. Ito ang sintomas ng diabetes na. Okay? Sa pre-diabetes, hindi mo pa ito makikita. Pero kung diabetes na, yan na, nilalanggam na yung ihi. Mataas na sugar niyan. Namamanhid na, yan, mataas na sugar niyan. Impotence sa mga lalaki. Mataas ang blood sugar, diabetes na yon at matagal na yon, baka 5 years na. Ito, nangingitim ang kilikili, dito sa likod, dito sa may siko, sa tuhod, sa likod ng tuhod, matagal ng diabetes yan. Nag-i-infection na sa dila. Ibig sabihin, mahina na immune system, matagal na rin diabetes yan. Malabo mata, o diabetic retinopathy, long-term diabetes na rin yan. Vaginal infection, mahina immune system, nagkaka-UTI and yeast infection. Possible cause yung diabetes. So ito yung mga serious na. At kaya nga natin gusto i-reverse yung pre-diabetes habang mababa pa yung blood sugar nyo, hindi pa ganun kataas. Gusto natin maiwasan to lahat. Okay, pakita mo Doc Lisa. Ayaw natin mabulag, diabetic retinopathy. Ayaw mo ma-kidney failure, mag-dialysis. Ayaw natin maputol yung paa, diabetic foot. Ayaw mo ma-heart attack and ma-stroke. At masira yung mga mabumara ang mga ugat natin sa katawan. So, sana po nakatulong tong video natin. Tulad ng sinabi ko, early pa to. Iwasan lang natin, baguhin lang yung pagkain. Iwasan itong mga favorite ninyo. Palitan natin ng mga mas healthy. Hopefully, ma-reverse pa yung pre-diabetes. At kung may diabetes man kayo, sundin nyo to, baka mapababa natin yung blood sugar nyo. Kung may diabetes na, pa-check tayo sa endocrinologist, sa doktor nyo, bibigyan na kayo ng gamot. Okay? Metformin, glyclazide, glipizide, tsaka yung mga bago na gamot, pwede yon. Tuloy nyo lang po yon. Hindi po bawal yon. Pag pre-diabetes, pwedeng walang gamot, or actually, pwede pa walang gamot. Minsan binibigyan ng konting metformin. Pero pag pre-diabetes, sundin nyo lang lahat to. Sabayan pa ng exercise, walking, 5 days in a week, stop smoking, control ang blood pressure, blood sugar, at cholesterol. Pwede pa natin mawala. Pwede pa mawala itong pre-diabetes. Magiging normal pa rin kayo. Marami po ako nakitang pasyente na gumagaling pa basta pre-diabetes or parang konting-konting diabetes pala. Sana pa nakatulong tong video. Ingat po tayo lagi.